Sa kasal ng aking anak na si Teresa, binigyan siya ng ina ng aking manugang na si Alex ng regalo na hinding-hindi ko malilimutan, isang uniporme ng katulong. Hindi lang tumangging ipagtanggol ng aking manugang si Teresa, tumawa pa siya at sinabi, "Perpekto, kakailanganin niya ito para mapanatiling malinis ang bahay." Tahimik lang na tiniis ni Teresa ang lahat, may luha sa kanyang mga mata, pero hindi ako tumayo at binigyan ko ang aking anak ng isang kahon. "Ngayon, buksan mo ang regalo ko," sabi ko. Nang makita ng lahat kung ano ang nasa loob ng kahong iyon, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan dahil sa pagkamangha. Mag-iwan ng komento. Saan kayo nanonood? Anong oras na dyan? Kung naabot ka ng video na ito, ibig sabihin kailangan mong pakinggan ito. Tulad ng tawag ni Angel na nagligtas sa buhay ng aking anak, ang iyong komento ay maaaring magligtas sa buhay ng iba. 3 buwan bago ang kasal ni Tere, nagring ang aking telepono. Si Angel, ang aking bunsong kapatid, bagamat hindi na kami nagkakausap ng matagal na. Ang boses niya ay narinig kong tensyonado, parang basag, tulad ng isang bagay na hindi nagagamit ng matagal. "Ben, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay bago pa mahuli ang lahat." Nakipagkita ako sa kanya ng hapong iyon sa isang coffee shop sa downtown. Halos hindi ko makilala ang aking sariling kapatid. Si Angel ay tila tumanda ng isang dekada sa loob ng 15 taon, simula nang huli ko siyang makita ng totoo. Hindi pisikal, bagamat alam ng Diyos na mukha siyang pagod. May iba pa, parang unti-unting binura siya mula sa loob palabas. Umorder siya ng chamomile tea at hindi niya iyon ginalaw. "Wala akong anumang pag-aari," sabi niya nang walang pasubali. "Hindi mo nauunawaan ang sitwasyon. Ang bahay ay kanya. Ang sasakyan ay kanya. Ang bank account ay nasa pangalan niya lahat. Angel, hayaan mo akong tapusin." Ang kanyang mga kamay ay bumalot sa tasa na hindi nagalaw. Ibinigay ko ang lahat. Ang aking karera, ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya. At nang sa wakas ay humiling ako ng diborsyo. Nalaman kong ibinigay ko na pala ang lahat ng mahalaga. Kinuwento niya sa akin si Ditas noon, ang ina ni Alex, kung paano niya hinikayat ang kanyang anak na protektahan si Angel. Para kay Ditas, ang kontrol sa mundo ay isa pang salita para sa pag-ibig. 15 taon, Ben, bulong ni Angel. 15 taon ng paghingi ng pahintulot. Pahintulot para makita ang mga kaibigan ko. Pahintulot para magtrabaho. Pahintulot para umiral. Pinagmasdan ko ang nanginginig na kamay ng aking kapatid sa tasa at may malamig na bumalot sa aking sikmura. "Ikakasal si Tere kay Alex," sabi ko nang maingat. Nagtagpo ang mga mata ni Angel sa akin. Doon ko nakita ang puro at tapat na takot. "Kaya ako tumawag sa iyo," sabi niya. "Kung hindi mo siya poprotektahan ngayon, magiging katulad siya ng eksakto sa akin. Hindi nakikita, umaasa, nakulong." Lumingon siya sa mesa at nakita ko ang desperasyon sa bawat guhit ng kanyang mukha. "Kailangan niya ng sariling bahay, Ben. Mga legal na dokumento, isang bagay na nasa kanyang pangalan, pangalan lang niya. Isang paraan para makatakas. Kailangan niyang malaman bago pa mahuli ang lahat na mayroon siyang mga pagpipilian. Pinag-uusapan ko ang pagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon, isang pagtakas." Nagmaneho ako pa uwi ng gabing iyon habang ang mga salita ni Angel ay lumilipad sa aking isipan na parang mga buwitre. Ang aking kapatid, matalino, matagumpay, maganda, ay naging isang babala na nakasulat sa kanyang mga pagod na mata. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Umupo ako sa mesa ng aking kusina na may calculator at blangkong papel at gumawa ng desisyon na babago sa lahat. Gagawin ko ang dapat na ginawa ng aking ama para kay Angel. Bibigyan ko ang aking anak ng isang pagpipilian kahit na ito ay magdulot ng pagkawala ng lahat sa akin. Ako ay 60 taong gulang, may pensyon, isang sasakyan at 3 buwan. Kaya ginawa ko ang gagawin ng sinumang ama. Sinimulan kong ibenta ang buhay na aking itinayo. Ang una kong ibinenta
ay ang lalagyan ng alahas ni Margarita. Hinawakan ko ang lumang balat na parang sagrado. 40 taon ng kasal sa aking mga kamay, perlas, puting gintong hikaw, isang maliit na singsing na brilyante. Bumulong ako ng paghingi ng tawad sa aking yumaong asawa at ibinenta ko ang mga ito sa 3 magkakaibang tindahan ng alahas. Kinita ko ng humigit kumulang 450,000. Pagkatapos ay ang lumang sedan. On-taon ng pag-aayos nito ng ako mismo, alam ang bawat ingay ng makina nito. Isang batang mag-asawa ang bumili nito para sa kanilang sanggol. Ipinakita ko sa kanila kung paano suriin ang langis at sinabi ko sa kanila na magtatagal ito kung aalagaan nila. Ibinenta ko ito sa halagang 120,000. Pagkatapos ay nagsimula akong sumakay sa bus. Masakit ang aking mga paa sa paraang hindi ko maalala na ganoon kasakit. Ngunit bawat sakit ay nagpapaalala sa akin kay Teresa. Tuwing weekend, nagtuturo ako ng basic computer sa mga matatanda. Pagtingin ng email, video, pagtawag sa mga apo. Minimal lang ang bayad, pero mayroon din. 3 buwan ng pagod, 3 buwan ng pamumuhay sa kape at determinasyon. Nakilala ko si Attorney Jaime Santos sa isang maliit na opisina ng abogado sa downtown. Siya ay tumpak, maingat, ang uri ng abogado na gusto mong humawak ng isang napakahalagang bagay. Ipinaliwanag ko sa kanya ang gusto ko. Isang bahay na nasa pangalan ni Teresa. Siya lang, walang pagbubukod, walang joint ownership, walang escape clause para sa kanyang asawa. Inalis ni Jaime ang kanyang salamin at direkta akong tiningnan. Iyan ay hindi karaniwan, Ben, at maaaring magdulot ng tensyon sa kasal, sabi niya. Alam ko, sabi ko, ngunit kailangan na ganoon. Bakit? Kinwento ko sa kanya si Angel tungkol sa 15 na taon ng hindi nakikitang paghina, tungkol sa paghingi ng pahintulot para umiral. Dahan-dahang tumango si Jaime. Naiintindihan ko. Siguraduhin natin na ito ay bulletproof. Nakita namin ang bahay sa Park Avenue isang Martes ng hapon. Ito ay maliit, 2 palapag, isang simpleng hardin, may tanaw sa tubig mula sa likod na bakuran. Gusto ng real estate agent na ipakita sa akin ang mas malalaking ari-arian, ngunit umiling ako. Ito ay perpekto, ito ay parang kalayaan. Pinirmahan ko ang mga papeles 3 linggo bago ang kasal. Ang bahay, na may halagang 4,500,000, ay legal na at ganap na kay Teresa. Walang sino man ang makakakuha nito mula sa kanya at hindi pa niya alam na ito ay umiiral. Dumating ang araw ng kasal sa gitna ng puting bulaklak at mamahaling damit. Umupo ako sa unang hilera na may maliit na kahon sa bulsa ng aking jacket. Ang aking kamay ay dinidikit ito tuwing ilang minuto upang masiguro na totoo ito. Si Tere ay maganda. Palagi naman. Ngunit habang pinapanood ko siyang lumakad patungo sa altar, nakita ko ang isang bagay na hindi ko gustong makita. Isang mabilis na pagdududa sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng 1 segundo, sapat lamang upang makilala ng aking instinct ng ama bilang takot. Ang reception ay walang kapintasan, may mamahaling catering, lahat ay idinisenyo upang mag-impress. Sinigurado ni Ditas na alam ng lahat na ang mga Torres ang nagbayad sa lahat. Pagkatapos tumayo si Ditas. Hawak niya ang isang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Ngumiti siya ng ngiti na iyon, ang ngiting iyon na natuto akong makilala, ang ngiti ng isang taong malapit nang hiyain ka sa publiko at tawagin itong pag-ibig. Para sa aming bagong manugang, anunsyo niya ng sapat ang lakas para marinig ng 200 tao. Isang praktikal na bagay na uunawaan ng isang maayos na asawa ang kanyang lugar. Dahan-dahan at sadyang binuksan niya ang kahon, isang dark blue na uniforme ng katulong na may puting apron. Ang silid ay nabalot ng katahimikan sa paraang nagpalamig sa aking dugo. Tumawa si Alex. Talaga, tumawa siya at sinabi, "Perpekto. Kakailanganin niya ito para mapanatiling malinis ang bahay." Pinagmasdan ko ang mukha ng aking anak. Nakita ko ang kanyang mga mata na napuno ng luha. Nakita ko siyang pilit na ngumiti, pilit na magkunwari na nakakatawa ito, pilit na magkunwari na ayos lang ang lahat. Noon ako tumayo. Hindi ako nagmadali, hindi ako sumabog. Basta't tumayo ako ng dahan-dahan at sadyang,
At bawat mata sa ballroom na iyon ay bumaling sa akin. Naglakad ako patungo sa aking anak, kinuha ang uniforme mula sa kamay ni Alex at inihagis ito sa mesa. Pagkatapos ay inilabas ko ang maliit na kahon mula sa bulsa ng aking jacket. Ang aking anak ay nararapat sa isang tunay na regalo, sabi ko sa matatag at malinaw na boses. Binuksan ko ang kahon at ibinigay kay Teresa ang titulo ng lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ito. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa mga salita, naguguluhan sa simula. Pagkatapos ay naintindihan. Pagkatapos ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, iba't ibang uri ng luha. Basahin mo, sabi ko ng mahina. Basahin mo ng malakas. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita siya. Titulo ng Ari-Arian, may-ari Teresa Maria Bradley. Address 847 Park Avenue, North City. Ang silid ay lubos na tahimik. 200 tao ang natigilan. Ang mukha ni Ditas ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa matinding galit. Ang ekspresyon ni Alex ay nagbago mula sa pagiging masaya tungo sa isang bagay na mas madilim, isang bagay na parang takot. At napagtanto ko na nawalan sila ng kontrol. Dahan-dahang tumayo si Mang Edong Torres, ang ama ni Alex. Siya ay 72 taong gulang at nakita ko ang 40 taon ng pagsisisi na nakasulat sa kanyang mukha. Pinagmasdan siya ng silid. Naramdaman ng lahat na may magbabago. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Tere. Hawak pa rin ang titulo, nanginginig pa rin. Tiningnan niya ito ng isang ekspresyon na hindi ko lubos mabasa. Isang bagay sa pagitan ng pagmamalaki at malalim na kalungkutan. Ikaw ay isang mapalad na binibini, sabi niya ng mahina. Isang napakamapalad na binibini. Tiningnan siya ni Tere na naguguluhan. Ang mga mata ni Mang Edong ay bumaling sa akin. Ang aking anak ay hindi nagkaroon ng ganitong uri ng kapalaran. Ang resepsyon ay lubos na tahimik. 200 tao ang natuto na pigilin ang kanilang hininga. Bata pa ang aking anak nang magpakasal, patuloy ni Mang Edong. Matatag ang boses ngunit may bahid ng sakit na aking kinikilala. Nagpakasal siya sa isang mabuting lalaki. Iyan ang sinabi namin sa kanya. Isang mabuting tagapagbigay, isang mabuting pamilya, ngunit ang mga mabuting lalaki ay maaari pa ring maging kontrolado. Gumalaw si Ditas sa kanyang upuan. Nakita kong naiintindihan niya kung saan patungo ito. 15 taon, sabi ni Mang Edong. 15 taon ng paghingi ng pahintulot. Pahintulot para makita ang kanyang mga kaibigan. Pahintulot para magtrabaho. Pahintulot para maging siya. Tiningnan niya ulit ako. Nang sa wakas ay umalis siya. Wala siyang anumang pag-aari. Walang bahay, walang ipon, walang pagpipilian. At ako. Huminto siya. Naging matigas ang kanyang panga. Dapat kong ginawa ang ginawa mo ngayon. Dapat ko siyang pinrotektahan sa paraan ng pagprotekta mo sa iyong anak. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Mahigpit ang kanyang hawak at naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga nasayang na taon. Ginawa mo ang tama, Ben, sabi niya. Ikinalulungkot ko na hindi mas mabuti ang aking anak. Doon sumabog si Ditas. Eduardo! Ang kanyang boses ay parang latigo. Paano ka naglakas loob? Ito ang aming pamilya! Lumingon si Mang Edong upang harapin ang kanyang asawa. Sa isang sandali, nagkatinginan sila. Nakita kong may nagbago sa pagitan nila. Isang bagay na malamang ay nabubuo na sa loob ng mga dekada. Umupo na lang siya. Hindi siya nagtanggol, hindi nakipagtalo. Umupo lang siya at ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang plato. Ganap na inignore ang galit ng kanyang asawa. At doon ko nakita na talagang nagbago ang mukha ni Alex. Nawala ang ngiti. Naging matigas ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay dumilim sa isang bagay na tila hindi pagmamahal para sa kanyang bagong asawa, kundi mas pagkakalkula. Yumuko siya at may ibinulong sa kanyang ina, isang bagay na apurahan at mahina. Hindi ko na kailangang marinig ang mga salita. Alam ko na kung ano ang iniisip niya. Nawalan siya ng kontrol sa naratibo, nawalan siya ng suporta ng publiko mula sa pamilya. At nalaman niya lang na ang bahay na pag-aari ng kanyang bagong asawa, ang bahay na hindi niya alam na umiiral hanggang ng gabing iyon, ay naging isang linya na hindi niya pwedeng tawirin. Ito ay naging aming kaaway.
Pagkatapos ng honeymoon, napansin kong unti-unti kong nawawala ang aking anak. Ang unang senyales ay simple. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay naging mas maikli. Kung dati ay walang tigil siyang magkwento tungkol sa kanyang linggo, sa mga nakakatawang nangyari sa trabaho, isang bagong recipe, ang pangarap niya tungkol sa paglalakbay sa Costa Rica, ngayon ay monosyllables na lang. Hello pa. Kumusta ka anak? Ayos lang. Kailangan ako ni Alex. Click. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang iyon. Kailangan ng mga bagong kasal ng oras para sa isa't isa. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi nila ako itinutulak palayo, nagbibigay lang ako ng espasyo. Ngunit pagkatapos ay tinawagan ako ni Bea Reyes. Si Bea Reyes ay matalik na kaibigan ni Teresa mula pa noong high school. Nagtrabaho sila ng magkasama sa parehong marketing firm. Ang boses ni Bea sa telepono ay maingat, parang sumusubok ng yelo bago tapakan. Ben, siguro hindi ko dapat tinawagan, pero sinabi sa akin ni Tere na huwag na akong makipag-ugnayan sa kanya. Bumaba ang aking sikmura. Ano? Sandali, sabi ni Alex. Nakakaapekto ang mga kaibigan niya sa kanilang kasal. Kailangan daw niyang mag-focus sa pagiging asawa ngayon. At si Teresa, huminto si Bea. Sumang-ayon na lang si Teresa. Ganun lang. Noon ako nagmaneho papunta sa bahay ni Tere nang walang abiso. Binuksan niya ang pinto at nakasuot siya ng damit na hindi ko pa nakita dati. Konserbatibo, malabo. Hindi tulad ng makulay at kumpiyansang babaeng kilala ko. Mahigpit na nakatali ang kanyang buhok. Mukha siyang mas maliit. Hello pa, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay gumalaw sa likod niya para tingnan kung nakatingin si Alex. Kumusta ang trabaho? Tanong ko ng kaswal na parang hindi ko alam na may mali. Nag-resign na ako. Ang puso ko ay parang may masakit na ginawa. Nag-resign ka, Teresa? Mahal mo ang trabahong iyon. Alam ko, pero iniisip ni Alex na mas mabuti kung maghahanda ako para sa hinaharap. Para sa mga bata. Gusto niya na mag-focus ako sa bahay. Sinabi niya ang lahat ng napakatahimik, masyadong tahimik, na parang pinagpraktisan niya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Nena, ang aking kapatid, ang aking support system, at ikinuwento ang lahat. Ang pinaikling tawag sa telepono, ang pagtatapos ng pagkakaibigan, ang pag-abandona sa trabaho, ang paraan kung paano hindi na makatingin si Teresa sa aking mga mata. Tahimik ng matagal si Nena. Klasikong pang-aabuso iyan, Ben, sabi niya sa wakas. Paghihiwalay. Walang trabaho, ibig sabihin walang pera. Walang pera, ibig sabihin walang kalayaan. Walang kalayaan, ibig sabihin walang pagtakas. Ini-isolate niya siya, sabi ko. Ang katotohanan nito ay bumagsak sa akin na parang alon. Bumubuo siya ng kulungan, pagwawasto ni Nena. At ang pinakamasakit, hindi pa niya nakikita ang mga rehas. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig. Lahat ng mga legal na dokumento, lahat ng pagpaplano, ang bahay na isinakripisyo ko ang lahat para dito. At wala itong silbi kung ang aking anak ay masyadong natatakot, masyadong na-isolate, masyadong umaasa para gamitin ito. Natuto si Alex mula sa pampublikong kahihiyan ng kanyang pamilya. Natuto siyang magtrabaho ng tahimik upang kontrolin, hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi sa pamamagitan ng maliliit na araw-araw na paghina, mga istruktura ng pahintulot, financial starvation, social isolation. Ang bahay sa Park Avenue ay bakante, nasa pangalan niya at siya ay nawawala pa rin. Napagtanto ko ng gabing iyon na ang titulo lamang ay hindi sapat. Hindi lang kailangan ng aking anak ng isang pagtakas, kailangan niyang malaman na karapat-dapat siyang gamitin ito. Umupo kami sa opisina ni Atayron Jaime Santos isang maulap na Martes ng hapon, ang parehong abogado na naghanda ng titulo ng bahay 3 buwan na ang nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami naroon upang siguraduhin ang kinabukasan ni Teresa. Naroon kami upang iligtas ang kanyang kasalukuyan. Kinakabahan si Tere, patuloy na nakatingin sa pinto. Nang pumasok si Jaime, propesyonal at mabait sa paraan na natututo ang mga abogado, kinabahan siya. Alam ba ni Alex na nandito ka? Tanong ko ng mahina. Hindi, bulong ni Tere. Iniisip niya na nasa appointment ako sa doktor.
Inilagay ni Jaime ang titulo ng bahay sa mesa. Ang ari-arian na ito ay iyo, ganap na legal. Walang karapatan dito ang iyong asawa. Hindi na siya naghintay para maunawaan niya ito. Minomonitor niya ang iyong telepono, ang iyong lokasyon, ang iyong mga pagkakaibigan. Tumango si Teresa sa bawat tanong, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang inilalarawan mo ay psychological abuse, sabi ni Jaime. Ito ay illegal. Ang pag-ibig ay hindi nag-i-isolate. Ang pag-ibig ay hindi kumokontrol. Pero sabi niya mahal niya ako, sabi ni Tere na pumiyok ang boses. Pinoprotektahan niya ako. Ang proteksyon ay hindi mukhang bilangguan, sagot ni Jaime. Ito ay kontrol lang, wala nang iba. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Gusto mo bang mag-file ng diborsyo? Tiningnan ako ni Tere. Sa sandaling iyon, nakita ko ang aking anak na kilalanin ang kanyang sarili muli. Hindi bilang asawa ni Alex, kundi bilang Teresa. Oo, bulong niya. Umalis kami na may mga papeles 1 oras pagkatapos. Nang pumasok kami sa driveway, bumaba ang aking sikmura. Nandoon na ang sasakyan ni Alex. Alam niyang may mali sa sandaling pumasok kami. Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula kay Teresa patungo sa akin. Nagkakalkula, mandaragit. Saan kayo nanggaling? Bago siya makasagot, nakita niya ang sobre, kinuha niya ang kanyang bag, inilabas ang mga papeles ng diborsyo, binasa ang unang linya. Ang kanyang mukha ay nagbago tungo sa isang bagay na mas madilim kaysa sa galit. Mga papeles ng diborsyo? Ang kanyang boses ay halos bulong lang. Hinawakan niya ang braso ni Teresa at hinila siya patungo sa hagdan. Umakyat ngayon. Alex, pakiusap. Kinaladkad niya ito sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Umikot ang kandado mula sa labas. Narinig ko si Tere na kinakatok ang pinto. Alex, palabasin mo ako. Wala, hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking mga susi at lumabas. Hindi ako pinigilan ni Alex. Umupo ako sa aking sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada na may umaandar na makina. Ang telepono sa aking nanginginig na kamay. Hindi ko kayang iwan ang aking anak na mag-isa sa kanya. Hindi. Ngayon. Ang mga minuto ay parang oras. Ang aking puso ay lumalabas sa aking mga tadyang. Bawat sel ng aking katawan ay sumisigaw na bumalik. Pumasok ka dyan. Sirain ang pintong iyan. Ilabas mo ang aking anak. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na manatiling kalmado. Ang batas ang aming sandata. Ngayon kailangan ko lang maghintay. 11:17 ng gabi. Nag-vibrate ang aking telepono. Hindi kilalang numero, ngunit kilala ko ang boses na iyon. Bulong ni Tere. Pa, kinulong niya ako. Hindi ako makalabas. Pakiusap, iligtas mo ako. Nang dumating ang nanginginig na bulong ni Tere sa aking telepono, pa, kinulong niya ako. Hindi ako nagatubili. Ibinaba ko ang telepono at denial ang emergency. Ang aking anak ay pinipigilan ng labag sa kanyang kalooban, sabi ko. Nakatago siya sa isang kwarto. Nasa panganib siya. Ipinapadala ko ang address ngayon. Ang boses ng operator ay kalmado, propesyonal. Mga unit ay ipinapadala. 3 minuto silang darating. Nagmaneho ako ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Mahigpit kong hawak ang manibela na sumasakit na ang aking mga kamay. Bawat segundo ay parang habambuhay. Nang makarating ako sa bahay, 2 patrol car na ng pulis ang nandoon. Tahimik ang mga ilaw, ngunit apurahan. Ang mga pulis ay patungo sa front door. Lumabas ako sa aking sasakyan at tumakbo. Isa sa mga pulis, isang babae na may kamay sa kanyang sinturon, ang pumigil sa akin. Ikaw po ba ang ama? Oo, nasa itaas ang aking anak. Kinulong siya. Alam namin, papasok kami. Gumalaw sila sa bahay ng may kasanayan. Sinundan ko sila sa itaas sa hallway. Doon lumabas si Alex na humaharang sa pinto ng kwarto. Ito ang aking bahay, sabi niya sa matatag at nagkakalkulang boses. Siya ang aking asawa. Walang illegal dito. Ang pulis na may badge na nakasulat na Martinez ay direkta siyang tiningnan. Ang pinto ay nakasara mula sa labas. Naghigpit ang panga ni Alex. Hindi siya sumagot. Iyan ay illegal na pagkulong, sabi ni Police Officer Martinez. Ito ay isang malubhang krimen sa estado na ito.
Mula sa loob ng kwarto, sumigaw ang boses ni Tere. Desperado, maliit, natatakot. Kinulong niya ako. Pakiusap, pakiusap, tulungan ninyo ako. Tumango si Police Officer Martinez sa kanyang kasamahan. Kumuha ng tool na sanay at epektibo at sinira ang kandado. Bumukas ang pinto. Lumabas si Tere na nadapa, may luha sa kanyang mukha. Hinanap niya ako at sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Tumakbo siya, bumagsak sa aking dibdib at niyakap ko siya na parang mapoprotektahan ko siya mula sa muling masaktan. Ligtas ka na ba? Sabi ko sa kanyang buhok. Ligtas ka na, ngayon hawak kita. Hindi ko napansin na umiiyak na rin ako. Bumaling si Police Officer Martinez kay Alex. Ang kanyang boses ay matatag at malamig. Ikaw ay arestado sa kasong ilegal na pagkulong at domestic violence. May karapatan kang manatiling tahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Habang siya ay nilalabas, tiningnan ako ni Alex. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang madilim na bagay. Galit, kawalan ng paniniwala, desperasyon. Sinira mo ang lahat, sabi niya. Sinira mo kami. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking anak at direkta siyang tiningnan sa mata. Hindi, Alex. Ikaw ang gumawa nito. Iniligtas ko lang ang aking anak. Habang siya ay dinadala sa patrol car, kumapit si Tere sa akin na parang hinding-hindi bibitaw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginhawa, sa takot na sa wakas ay nabitawan. Sa kaalaman na ang bangungot na ito, ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay tapos na. Sa labas, malamig ang gabi, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, malaya ang aking anak. Umupo si Teresa sa harap ni Detective Morales sa isang maliit na silid sa istasyon ng pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang tasa ng malamig na kape, ngunit ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita ay matatag. Kinuwento niya ang lahat, bawat kasinungalingan na sinabi ni Alex sa kanya, bawat paraan kung paano niya kinontrol ang kanyang pananalapi. Minonitor ang kanyang telepono. Idinikta kung sino ang pwede niyang makita. Bawat sandali ay natatakot siyang magsalita, gumalaw, umiral. Nang walang pahintulot, inilarawan niya ang paghihiwalay, kung paano nawala ang mga pagkakaibigan, kung paano naging imposible ang kanyang trabaho, kung paano siya unti-unting nawala sa kanyang sariling buhay. 50 na buwan ng psychological manipulation na isiniwalat sa masakit na detalye. Pagkatapos, halos bumubulong, isiniwalat niya ang isang bagay na hindi niya nasabi sa sinuman. Buntis siya ng ilang linggo lang at natatakot na gamitin ni Alex ang sanggol upang makulong siya. Huminto ang pluma ng detective. Dahan-dahan niyang sinulat ang natitira, dumidilim ang kanyang ekspresyon. Ito ay seryoso, sabi niya nang matapos ito. Illegal na pagkulong, mapang-abusong kontrol, psychological abuse. Malakas ang ating kaso. Pinagmasdan ko ang aking anak na tumango at nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay makita. Isang kislap ng pag-unawa na walang kasalanan sa kanya ang lahat ng ito. Pagkaraan ng 3 buwan, nasa korte kami sa lungsod. Si Attorney Jaime Santos ay nasa tabi ni Teresa, kalmado at handa. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Alex kasama ang kanyang abogado, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na patuloy na bumubulong ng mga estratehiya. Pumasok ang hukom, matatag, kalmado, pamilyar sa mga kasong tulad nito. Nauna ang abogado ni Alex. Iginiit niya na sana ay umalis na si Teresa. Inangkin niya na hindi nakakandado ang pinto. Iminungkahi niya na labis ang kanyang mga takot. Ipinta niya ito bilang isang kasal na may problema, hindi isang krimen. Nang matapos ito, tumayo si Attorney Jaime Santos. Iyong kamahalan, sabi niya sa matatag na boses. Ang ilegal na pagkulong ay hindi laging pisikal, ito ay psikolohikal na pagkakulong. Ang aking kliyente ay patuloy na minomonitor, wala siyang pera. Kinontrol ng kanyang asawa ang bawat desisyon. Walang trabaho, kinumbinsi niya itong mag-resign. Inihiwalay siya sa lahat ng pinagmumulan ng suporta, mga kaibigan, pamilya, lahat ay tinanggal. Huminto siya. Iyan ay hindi isang mahirap na kasal, iyan ay isang krimen. At ang maagang pagbubuntis ni Ginang Bradley ay lalo siyang nagiging vulnerable.
Yumuko ang hukom. Ginoong Torres, sabi niya habang direkta niyang tiningnan si Alex. Mayroon ka bang gustong sabihin? Naghigpit ang panga ni Alex at nanatili siyang tahimik. Tumango ang hukom. Batay sa ebidensya mula sa ulat ni Detective Morales at sa ibinigay na testimonya, iginagawad ng korte na ito ang diborsyo dahil sa domestic violence at psychological abuse. Ang ari-arian sa 847 Park Avenue ay mananatiling eksklusibong pag-aari ni Teresa Maria Bradley. Ang ganap na kustodiya ng anumang anak na isinilang mula sa kasal na ito ay napupunta kay Ginang Bradley. Magbabayad si Ginoong Torres ng suporta sa bata ayon sa kinakailangan. Iginagawad ang permanenteng restraining order, walang kontak, walang komunikasyon. Bumagsak ang martilyo ng matalas at pangwakas. Tumayo si Alex na may pagkamangha sa kanyang mukha. Agad na bumulong ang kanyang abogado, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Nakatingin lang siya kay Teresa. Nagtagpo ang kanilang mga mata nang walang takot sa unang pagkakataon. Hindi galit, kundi kalinawan. Sa labas ng korte, bumaba si Teresa sa marmol na hagdan. Hawak ang mga papeles ng diborsyo. Ang sikat ng araw sa lungsod ay tila napakaliwanag pagkatapos ng mga buwan ng kadiliman. Ang hangin ay sumasayaw sa kanyang buhok at sa isang sandali, bumalik siya sa kanyang sarili. Nakita niya akong naghihintay. Hindi kami nag-usap, niyakap lang namin ang isa't isa. Umiyak siya. Hindi sa takot, hindi sa desperasyon, kundi sa kalayaan, kaligtasan. Tapos na pa, bulong niya. Hindi, malumanay kong sabi. Ngayon magsisimula ang pagpapagaling. Nang gabing iyon, natulog siya sa aking apartment sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon. Nakatulog siya sa aking sofa sa ilalim ng isang kumot na binili ko nang hindi ko alam kung makakaligtas siya dito. Umupo ako sa tabi niya na may kamay sa kanyang balikat, sinisiguro na alam niya na hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon mula nang tumawag si Angel ng babala, 3 taon na ang nakakaraan, naramdaman ko ang malapit sa kapayapaan. Tapos na ang bangungot. Malaya ang aking anak at sa loob ng kalayaang iyon, ang kanyang sanggol, isang bagong buhay ang naghihintay na dumating. Kahit tulog siya, nakikita ko ang pagod na kumakapit sa kanya, ang uri na bumabalot sa isang tao pagkatapos ng mga tao ng takot huminga. Gayunpaman, sa ilalim niyon ay may bagong hugis na nabubuo, isang katatagan, isang tahimik na determinasyon. Hindi lang siya tumatakas kundi nagtatayo muli. Pinoprotektahan niya ang lumalaking bata sa loob niya, isang bata na ipinaglihi sa dilim, ngunit ngayon ay dinadala sa liwanag. Napagtanto ko noon na ang kalayaan ay hindi lang ang kawalan ni Alex. Ito ang simula ng isang buhay kung saan sa wakas ay muli niyang pag-aari ang sarili niya at karapat-dapat siya sa bawat sandali nito. Pagkaraan ng 6 na linggo matapos ang diborsyo, isinilang ni Teresa si Aurora isang Martes ng umaga sa pagtatapos ng tagsibol. Nang ilagay ng nurse ang maliit na batang iyon sa aking mga braso, tuluyan akong nanghina. Siya ay perpekto, buo, imposibleng perpekto. 10 daliri sa kamay, 10 daliri sa paa, mga mata na hindi pa natututo kung ano ang maaaring gawin ng mundo sa kanila. At siya ay malaya. Si Teresa ay nakahiga sa kama ng ospital, pagod ngunit nagniningning. Nandito na siya pa, bulong ni Teresa. Nandito na siya. Tiningnan ko ang aking anak, pagkatapos ang aking apo, at sa wakas ay naintindihan ko kung bakit ko ibinenta ang lahat, kung bakit ko isinakripisyo ang mga alahas ng aking asawa, ang aming sasakyan, ang aking pagmamataas, ang aking pangarap, kung bakit ako umupo sa sasakyan na nagbabantay sa isang madilim na bahay sa hating gabi. At siya ay malaya, sabi ko. Hindi niya kailanman malalaman kung ano ang pakiramdam ng humingi ng pahintulot para umiral. 3 linggo pagkatapos, umuwi si Teresa sa bahay sa Park Avenue. Gumalaw siya sa mga silid na iyon, dahan-dahang hinawakan ang mga dingding na parang nagiging pamilyar muli sa kalayaan. Natutulog si Aurora sa itaas at natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili sa hardin, ang hindi niya kailanman napansin sa mga madilim na buwan na iyon. Umupo siya sa bench na binili ko para sa kanya at tumawa. Ito ay isang tunay na tawa. Hindi ang maingat,
kontroladong tunog na pinaghusayan niya sa panahon ng kanyang kasal. Hindi ang pagod na pagiging magalang ng isang babaeng nagkukunwaring maayos lang. Ito ay totoo, walang pasubali, kanya. Pinagmasdan ko siya mula sa bintana ng kusina at naramdaman ko ang isang bagay na aking dinadala ay lumuwag sa loob ng aking dibdib. Ang aking anak ay bumabalik sa kanyang sarili. 3 buwan pagkatapos isilang si Aurora, bumalik si Teresa sa trabaho. Bumalik siya sa marketing firm, kung saan siya ay naging sarili niya bago si Alex, bago ang paghihiwalay, bago ang hindi nakikitang kulungan. Tinawag siya ng kanyang boss sa opisina nito sa kanyang unang araw ng pagbabalik. Teresa, sabi niya, gusto naming malaman mo kung gaano namin pinahahalagahan ang pagkakaroon mo dito at gusto naming mas pahalagahan ka pa. Inalok siya ng promotion, Creative Strategy Director, ganap na autonomiya, isang malaking pagtaas ng sweldo. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Teresa. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 3 taon, may kontrol siya sa kanyang sariling kinabukasan. Nag-ayos siya ng childcare, bumuo ng isang routine. Naalala niya kung ano ang pakiramdam na kailangan ang kanyang mga talento, hindi pag-aari ng kanyang pagsunod. Isang hapon, habang inaayos ni Teresa ang hardin at naglalaro si Aurora sa malapit, isang lalaki ang lumapit. Si Javi, isang guro sa daycare ni Aurora. Siya ay mabait sa paraan na ang mga taong tunay na mabait ay ganoon. Humingi siya ng opinyon kay Teresa. Pinakinggan ang kanyang mga sagot. Hindi siya kailanman nagpasya para sa kanya. Gusto mo bang magkape minsan? Tanong niya ng maingat. Kung gusto mo lang, walang pressure. Tiningnan siya ni Teresa. Talagang tiningnan ang kanyang malumanay na mga mata, ang paraan kung paano siya nanatili sa likod at nagbigay ng espasyo sa halip na lumapit ng masyado. Gusto ko iyan, sabi niya. Gusto kong makita kung saan ito patungo. Ang pinakanakagulat sa akin ay kung gaano kadali niya ito sinabi. Hindi humihingi ng pahintulot, hindi nag-iisip ng labis, basta't gumawa ng desisyon tungkol sa kanyang sariling buhay. Isang gabi, dumaan ako sa bahay sa Park Avenue upang bisitahin si Aurora. Nakita ko si Teresa sa hardin, ang aking apo sa kanyang kandungan, parehong ginintuan sa paglubog ng araw. Tiningnan ako ni Teresa at malinaw ko itong nakita. Ang babaeng palaging nilayon ng aking anak na maging. Malakas, independyente, may kakayahan, nagniningning. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko habang umuupo sa tabi nila. Parang sarili ko ulit pa, sabi niya. Parang may pahintulot akong maging masaya. Tiningnan ko ang bahay sa likod namin. Ang bahay na isinakripisyo ko ang lahat para bilhin. Ang bahay na naging higit pa sa isang kanlungan. Ito ay naging isang simbolo, isang pangako, isang pangalawang pagkakataon. Ang bahay na iyan ang nagligtas sa buhay mo, sabi ko ng mahina. Umiling si Teresa. Hindi pa, ikaw ang nagligtas sa buhay ko, pero ang bahay na ito ang nagbigay sa akin ng pahintulot na mabuhay. Isang hapon, umupo ako sa bench sa hardin na pinapanood si Teresa na naglalaro kasama si Aurora. Naglilipa na ang mga bulaklak, mainit ang araw, at nakangiti ang aking anak. Dumating si Javi na may kape para sa kanilang dalawa. Isang maliit na kabaitan lang, wala nang iba. Umupo siya sa tabi ko, binibigyan si Teresa ng espasyo, hindi kailanman humihingi ng kanyang atensyon. Iyan ang pinakanapansin ko sa kanya. Naintindihan niya na ang pagmamahal ay nangangahulugang minsan ay umatras. Hawak ni Teresa si Aurora, itinuturo ang hardin. Tingnan mo ang mga bulaklak, baby. Namumulaklak lang sila kapag malaya silang lumaki. Tumawa si Aurora na may malinaw at walang takot na tunog na umalingaw-ngaw sa hardin. Ibinaba ni Teresa ang kanyang anak at pinanood itong mag-explore sa damuhan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay makita. Kalinawan. Alam mo ba kung ano ang espesyal sa bahay na ito, Aurora? Tanong ni Teresa habang lumuluhod sa tabi ng kanyang anak. Umiling si Aurora, nakatutok sa isang bulaklak. Ito ay iyo, sabi ni Teresa. Iyo lang, at kapag lumaki ka, walang sino man ang makakakuha nito sa iyo. Huminto siya. Hinayaang pumasok iyon hindi lang para kay Aurora, kundi para sa kanyang sarili.
Magkakaroon ka ng mga pagpipilian, baby. Patuloy ni Teresa. Laging may mga pagpipilian. Tungkol sa kung saan ka nakatira, sino ang mahal mo, paano mo ginugugol ang iyong mga araw, mga pagpipilian. Naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa likod ng aking mga mata. Tiningnan ako ni Teresa at dahan-dahang tumango, na parang sa wakas ay sinasabi ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa loob. Iyan ang ibinigay sa akin ng iyong lolo, Aurora, sabi niya. Hindi lang isang bahay, kalayaan. Tumayo siya at niyakap ako. Naramdaman ko ang kanyang lakas ngayon. Hindi ang marupok na lakas ng kaligtasan ng isang taong nagtitiis, kundi ang matatag na lakas ng isang taong muling natagpuan ang kanyang sarili. Malumanay na nakapatong ang kamay ni Javi sa kanyang balikat, hindi mapag-angkin, hindi kontrolado, basta't naroroon. Ipinagmamalaki kita, bulong ko kay Teresa. Napakalaki ng pagmamalaki ko. Alam ko, sabi niya. At seryoso niya itong sinabi. Hindi na siya naghihintay ng panlabas na pagpapatunay. Alam niya ang kanyang sariling halaga. Pinagmasdan ko sila doon sa hardin. Ang aking anak, ang aking apo, at isang lalaking naintindihan na ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugang minsan ay hayaan silang maging malaya. 3 henerasyon ng kababaihan. Ang isa na nagturo sa kanyang anak tungkol sa kalayaan sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang isa na nagpumilit pabalik sa kalayaan at ang isa na hindi na kailangang lumaban pa. Tapos na ang aking trabaho. Hindi na kailangan ni Teresa na iligtas ko siya. Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Tumayo ako para umalis, handa nang umuwi at magpahinga. Masakit ang aking mga buto. Ang aking puso ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang taon. Para bang ang bigat na matagal ko nang dinadala, mga lihim, galit at mga alalahanin, ay unti-unting nawala sa hangin ng hapon. Habang naglalakad ako palabas ng bakuran, ang liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mga puno sa hardin, nagbibigay ng mainit at tahimik na pakiramdam sa paligid. Handa na sana akong umalis nang marinig ko ang isang pamilyar na boses sa likod ko. Pa, sandali! Huminto ako. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Lumingon ako at nakita ko si Teresa na mabilis na naglalakad papalapit sa akin. May kakaibang emosyon sa kanyang mukha. Halo ng kaba, pag-asa, at isang uri ng lakas na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Napaisip ako kung ano pa ang maaaring kailangan niyang sabihin. Marami na kaming pinagdaanan. Marami na ring mga bagay ang nasabi at naitama sa pagitan namin. Kaya't nagulat ako nang makita ko siyang halos tumakbo upang abutan ako sa gate ng hardin. Huminto siya sa harap ko, bahagyang hinihingal. Sa loob ng ilang segundo ay hindi siya nagsalita. Sa halip, inabot niya ang aking kamay. Nagulat ako nang maramdaman ko ang kanyang mga daliri na dahan-dahang kumapit sa akin. Mahigpit niya itong hinawakan na para bang natatakot siyang bitawan. Ito ay isang simpleng bagay, isang anak na humahawak sa kamay ng kanyang ama. Ngunit para sa akin, ito ay napakalaking sandali. Matagal na panahon na mula nang ginawa niya iyon ng kusang loob. Noong bata pa siya, madalas niyang hawakan ang kamay ko tuwing tatawid kami sa kalsada o kapag natatakot siya sa malakas na ulan. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unti niyang pinakawalan ang mga ganoong kilos. Tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga anak habang natututo silang maging independyente. Ngayon narito siya muli, hawak ang kamay ko. Pa, sabi niya ng mahina. Tiningnan ko siya ng mabuti. Ang batang minsang tinuruan kong magbasa sa sala ay ngayon ay isang malakas at magandang babae. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko rin ang parehong batang iyon na minsang tumingin sa akin para sa gabay at seguridad. Ano yon, anak? Tanong ko ng marahan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto ko lang na malaman mo, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, na kahit anong nangyari sa atin, kahit gaano tayo nagkalayo, pinisil niya ng bahagya ang aking kamay. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Para akong natigilan. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumagos ng diretso sa puso ko. Mas malalim kaysa sa anumang mahahabang paliwanag o argumento na narinig ko sa mga nakaraang taon.
Ngumiti ako ng marahan. Alam ko, sagot ko. Hindi na niya napigilan ang isang maliit na tawa na may kasamang luha. Sigurado ka? Tanong niya. Bahagya akong tumawa. Teresa, sabi ko, kahit gaano kalayo ang marating ng isang anak, alam ng ama kapag mahal pa rin siya nito. Tahimik kaming tumayo roon sa gate ng hardin, magkahawak ang kamay, habang ang hangin ng hapon ay dahan-dahang dumadaan sa mga dahon sa paligid namin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na may mga laban sa buhay na hindi nasusukat sa pera, kapangyarihan o tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay minsan isang simpleng sandali lamang. Ang sandaling maramdaman mong ang iyong pamilya, matapos ang lahat ng unos, ay bumabalik muli sa iyong tabi. Kailangan mong malaman ang isang bagay pa, sabi niya. Bumaling ako upang harapin ang aking anak at malinaw ko siyang nakita, malakas, malaya, siya mismo. Ang unipormeng katulong na iyon, sabi ni Teresa. Ang inilagay ni Dita sa kahong iyon, ang inaasahan niyang isuot ko. Hindi ko kailanman isinuot pa at hindi ko isusuot. Alam ko, anak, pero hindi iyan ang gusto kong sabihin sa iyo, patuloy ni Teresa. Matatag ang kanyang mga mata. Gusto kong sabihin sa iyo na binigyan mo ako ng higit pa sa isang bahay. Binigyan mo ako ng mensahe. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Sinabi mo sa akin na mayroon akong mga pagpipilian, na mayroon akong paraan para makatakas, na mahalaga ako, na karapat-dapat ako sa proteksyon, na malaya ako. Naramdaman kong namumuo ang mga luha, ngunit hinayaan ko lang. Walang kahihiyan sa isang ama na umiiyak para sa kanyang anak. Palagi kang karapat-dapat doon, Teresa, sabi ko. Palagi kang karapat-dapat sa lahat ng iyon. Niyakap niya ako at naramdaman ko ang lakas sa kanya, ang matatag at hindi matitinag na lakas ng isang babae na nagpumilit pabalik sa kanyang sarili. Habang ako ay nagmamaneho palayo sa bahay sa Park Avenue, nang hapong iyon, napansin kong iniisip ko ang lahat ng mga tanong na tinanong sa akin ng mga tao sa nakaraang taon. Talaga bang niligtas siya ng isang bahay? Iyon ang tanong na paulit-ulit kong narinig mula sa ilang tao pagkatapos ng lahat ng nangyari. May ilan pang nagtanong ng mas diretso, sapat ba ang pagbili ng isang ari-arian upang baguhin ang kapalaran ng isang tao? Noong una, hindi ko rin alam kung paano sasagutin iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan at nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla sa mga mata ng aking anak, unti-unti ko ring naunawaan ang tunay na sagot. Hindi. Hindi ang bahay ang nagligtas sa kanya. Hindi ang laki ng lupa. Hindi ang ganda ng tanawin mula sa balkonahe. Hindi rin ang legal na titulo na naka-frame sa dingding. Ang tunay na nagligtas sa kanya ay ang mensaheng dala ng bahay. Ang simpleng mensahe na nagsasabing, mayroon kang mga pagpipilian. Mayroon kang lugar na maaari mong puntahan. May paraan kang makatakas sa sakit. May halaga ka. Ang mga salitang iyon, kahit hindi man laging binibigkas, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang material na bagay. Iyon ang nagligtas sa aking anak. Hindi ang mga square meters, hindi ang arkitektura, at hindi ang presyo ng lupa, kundi ang pag-asa na nakatago sa likod ng pinto nito. Ngunit natutunan ko rin ang isa pang bagay sa prosesong iyon. Ang kalayaan ay hindi libre. Hindi ito basta ibinibigay ng mundo nang walang kapalit. Minsan kailangan mo itong pagtrabahuhan. Minsan, kailangan mong magbitiw ng mga bagay na mahalaga sa iyo upang mabigyan ng pagkakataon ang isang taong mahal mo. Para sa amin, ang kalayaang iyon ay nagkaroon ng presyo. Ito ay nagkakahalaga ng mga alahas na isinusuot ng aking asawa sa loob ng 40 taon. Mga alaalang ipinasa pa mula sa kanyang ina. Ito ay nagkakahalaga ng sasakyang inalagaan ko gamit ang sarili kong mga kamay, ang kotse na minsan kong ipinagmamalaki sa garahe. Ito ay nagkakahalaga ng 3 buwan ng walang tigil na pagod, ng pagtakbo sa mga bangko, pag-uusap sa mga abogado, at paghingi ng tulong sa mga kaibigan. At higit sa lahat, nagkakahalaga ito ng hiniram na tapang, iyong uri ng lakas ng loob na hindi mo alam kung mayroon ka hanggang sa dumating ang sandaling kailangan mo itong gamitin. Ngunit sa huli, napagtanto ko ang isang simpleng katotohanan. Sulit ang bawat sentimo, sulit ang bawat sakripisyo.
Bago ako lumiko sa kanto ng kalsada, tumingin ako sa rearview mirror sa huling pagkakataon. Sa likod ko, nakita ko ang maliit na hardin na unti-unti nang natatakpan ng lilim ng hapon. Naroon si Teresa. Nakabalik na siya sa loob ng bakuran, kasama sina Aurora at Javi. Nakikita ko silang nag-uusap habang ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng mga puno sa paligid nila. Mukha silang payapa, walang sigawan, walang takot, walang anino ng nakaraan na bumabalot sa kanila. Isang simpleng eksena lamang ng isang pamilya na muling natutong huminga ng malaya. Ngumiti ako ng bahagya habang ibinababa ang aking mga mata mula sa salamin. Pagkatapos ay lumiko ako sa kanto. At sa sandaling iyon alam ko na kahit gaano pa kahirap ang naging daan upang makarating dito, nagawa namin ang tama. Ang aking apo ay tumatawa na may malinaw at walang takot na tunog. Ang uri ng tawa na tanging mga bata na hindi kailanman natakot ang makakagawa. Itinuturo ng aking anak sa kanyang anak ang itinuro ko sa kanya, na ang kalayaan ay hindi na pag-uusapan, na ang mga pagpipilian ay hindi luho, na bawat babae ay nararapat na malaman mula sa sandaling pumasok siya sa mundong ito na mayroon siyang mga pagpipilian. Hindi kailanman masusuot ang uniformeng katulong na iyon. At iyon, na pagtanto ko, ang pinakamalaking tagumpay na maaaring malaman ng isang ama. Hindi na nanalo ako laban kay Alex, hindi na nagkaroon ng hustisya, bagamat nangyari iyon, kundi 3 henerasyon ng kababaihan ngayon ay malalaman ng may ganap na katiyakan na sila ay malaya. At ang kalayaang iyon na pinaghirapan, mamahalin, mahalaga ay magpapatuloy. Ituturo ng aking anak sa aking apo at ituturo ng aking apo sa kanya. Sinisira ang cycle, pinoprotektahan ang isa't isa, pinipili ang pag-ibig kaysa sa kontrol palagi. Habang ako ay nagmamaneho pa uwi sa tahimik na mga lansangan ng lungsod, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ako nagligtas sa buhay ng aking anak. Binigyan ko siya ng mga kasangkapan para iligtas ang kanyang sarili at itinuturo na niya sa kanyang anak kung paano gawin ang pareho. Iyan ang legacy, iyan ang lahat. Ang pangalan ko ay Bernardo Bradley at ito ang aking tunay na kwento. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang aking anak na nawawala sa isang kasal na tila perpekto sa labas. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko lugar ang makialam. Sinabi ko sa sarili ko na aayusin niya ito. Nagkamali ako. Kaya huwag kang maging tulad ko. Huwag kang maghintay. Kung ang isang taong mahal mo ay kinokontrol, minamanipula, inihihiwalay, magsalita ka. Ang mga kwento ng iyong lolo ay maaaring magligtas ng buhay. Ang iyong kahandaang makinig ay maaaring ang paraan ng pagtakas na desperadong kailangan ng isang tao. Ang tunay na kwentong ito ay nagturo sa akin ng isang malalim na aral. Ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay nangangailangan ng sakripisyo, nangangailangan ng oras, nangangailangan ng lahat ng handa kang ibigay para sa isang taong mahal mo. Ngunit hindi tayo nilikha ng Diyos upang mabuhay sa mga kulungan. Nilikha niya tayo upang pumili, upang umunlad, upang maging malaya. Nang tumawa ang aking apo na si Aurora sa hardin na walang takot, nang walang pangamba, naintindihan ko kung bakit ko ibinigay ang lahat. Dahil 3 henerasyon ng kababaihan ngayon ay malalaman na mayroon silang mga pagpipilian. Ang tunay na kwentong iyon ng pagtakas ni Teresa ang naging misyon ko upang ibahagi sa mundo. Ang mga kwentong ito ng mga lolo ay hindi lang libangan, sila ay mga babala, sila ay pag-asa, sila ay patunay na hinding-hindi pa huli ang lahat para lumaban. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa tunay na kwentong ito, kung ikaw ay nakulong, kontrolado o natatakot, pakiusap, humingi ng tulong. Karapat-dapat ka sa kalayaan, karapat-dapat kang pumili, karapat-dapat kang tumawa ng walang takot. Magkomento sa ibaba, ibahagi ang kwentong ito. Mag-subscribe sa aming channel na Ang Katotohanan ni Carlos para sa mas marami pang tunay at matitinding kwento na mahalaga. Dahil bawat kwento ng lolo ay may kapangyarihang magligtas ng isang tao, bawat tunay na kwento ay nararapat na pakinggan